your marketing strategy. Because that is, in fact, your social mission. As to the financials of it, I will leave it up to the ladies. Andyan silang dalawa. Thank you, sir. So, thank you very much. Thank you, Sir Thank Rene. you po, sir. So, ngayon naman po si Miss Marisol. Oh, natuwa si Ate Lo. Naghahanap ako ng tinapay dito kasi may palaman sa harap ko eh. And then diabetic ako, so na-highlight ko yung benefits niya. It's my first time na check ko ano yung arenga na yan. So actually you can produce it like a fruit, like a dried fruit. Kaya ba yan? Kasi kaong siya, tama? Pwede siya gawing dry? Yes, Yes po, pwede po. Okay. Separate Suggestion siya ko sa inyo nga sa selling point, ang isa sa magiging customer nyo si Jimmy. Kasi si Jimmy may lambanog yon. Meron siyang tinatawag na lambanog na may flavor. So pwede niya, di ba Jimmy? Pwede mo ilagay yung dried aringa doon, di ba? Instead of those, di ba? Iba pang mga, like dried grapes. So gawin yung customer si Jimmy for that. So, Actually, ma'am, meron po kaming ads-on dyan na wine din na pwede sa... fermented. Meron po Gawin yung kaming fermented. ads on. Yes, ma'am. Yes po. Suka Kasi si Jimmy and is still sugar. yung kanya Yes po. And that's really good. So, ang yung sa Mangyan or the IP, indigenous people, sila po yung nag-grow ng mga, aringa ba yung tree? Anong tawag sa tree? Kaong tree? Arenga. Arenga Yes, farm. Aringa tree. Arenga Farm 3. Yes po. Kaong po. Kaong fruit. Yes, Na-check farm niyo tree. ba kung gaano kadaming farmers ang may impact? Like kung doon kayo kukuha ng raw materials, ilang farmers ang nagtatanim, ilang hectares? Magandang consideration Actually yan. po, yes po, na-survey ko na po yan sa Oriental Mindoro since 8 tribes ng Mangyan po ang nandoroon. So meron pong 4 LGU na nagpo-produce po niyan except sa mga bakuran din ng mga ibang mga ordinary people sa community. So, wala pa pong nag-produce ng product na ganito, then kinukuha Wala yung po. raw from them. Okay, so Yes po, I'll tell you wala the po. story. Kasi during my benchmarking here, pumunta ko sa may Mount Apo, may nag-grow ng cacao. So, isa din siyang IP. So, what they did is nag-register sila as an association with DOLE. Ang DOLE is they required only 15 people, and then you'll get financial intervention, minimum of 1 million. Even nakakuha sila sa abroad, sa Euros, even sa Euros yun, nakakuha sila ng funding because of the IPs, as IPs. So, ang gagawin nyo, since you have your numbers, kung ilang farmers yan, ilang hectares yan, na nagtatanim ng aringa, and then, that's a really good one na makapag-produce kayo. So, ang gagawin nyo na lang is, paano nyo gagawin? Gagawa ba kayo ng mini factory sa lugar nyo? Or itatest nyo muna yung product nyo? That's better. Para maano nyo yung taste, kung paano nyo siya i-standardize. And of course, para lumabas kayo sa Mindoro, yung sabi ni Sir Rene, dapat i-register nyo sa BFAD. Ipatest niyo ano ba yung confirmation, yung nutrients niyan. So, pwedeng gumawa niyan actually si DOST. And then dito, actually, meron akong sa UP Mindanao kasi mag-ano ako na beekeeping. So, yung honey ko, ipapatest ko sa kanila. And then eventually, pupunta din ako sa BFAD. So, you have to do that if you want to go through your third mission na you go for global. And then especially, ang laki ng impact dahil sa, dun sa makakatulong kayo sa IP. So, as in, magandang venture yan. Gusto ko yung naririnig ko about those matutulungan yung IP. So, titingnan nyo yun. Pero madaming, with the NRN or yung National Integration Network na under sa DMW, malaking na itutulong niya with DOST. So, ang gagawin nyo is like, pumunta kayo sa, sa DMW Regional, then get an endorsement, papunta sa LGU nyo. LGU going to na yan. Tutulong yan sila sa inyo. Even i-connect kayo sa DOST Regional, DA, Department of Agriculture if needed. So yun po, mission number 3, then yung customer segments niyo is malaki yung from local and then palabas kayo. You have to consider also sa lugar niyo may tinatawag sa DTI yung auto, yung one town one product. So kung sa town niyo, like ano ba yun, Victoria ba yun sa Mindoro? You're from Victoria, right? Yes po. Yung lugar niyo is more on aringa yan. So
go for OTOP. So, nag-visit kami ni Jimmy no, during Ordica sa DTI and doon ko nalaman yung OTOP. One town, one product. Also, consider the Buy Local by OFW. It's a partnership between DMW and DTI. Pwede kayo mag-display ng product nyo. And then I even asked na kailangan ko na ma-produce yung honey ko para makapag-display din ako sa OFW launch dito sa Davao kasi soon i-open dito sa Davao. And then you can do that even in Manila na naka-display yung ano nyo doon, yung jam ninyo sa Manila. Pero madami pong endless possibilities when it comes to helping IP and then with your product po. Congratulations and good luck Thank po. you po. Thank you. Thank you so much, Thank you so much. Ayan, umaapaw po kayo ng feedback suggestion. Kaya naman i-take note nyo po yan at alam nyo po ba na sobrang swerte and grateful natin kasi ang mga panelists natin naman ay talagang mga bigatin. So hindi ko na patatagalin sa ating pinansyal. Ate Lou? Bigatin talaga po kasi mabigat talaga yung weight. Anyway, congratulations guys. Dun sa Thank you po. inyong magandang project. Katulad nga na nabanggit nila, meron pang i-improve, igagandahin yung business plan. And isa dyan, actually, naging concern ko nga din yung sa number of sales mo. Kasi parang kita ko, 600 bottles in a month, yata yung target nyo. Kasi, tama ba yung tama ba yung pagkatingin ko sa inyong FS? Yes, ma'am. So, Yes po. yun yung una kong, Yes po. actually yun yung concern ko talaga. Paano nyo siya i-distribute? Pero ang dami ng input nila sa rin. So, I hope you take note all of that. Kasi malaking tulong siya. Kasi bilang bago sa market, although maganda yung, kung i-introduce siya sa market, yung marketing strategy is maganda, ma-achieve yung 600 units. Pero other than that, kailangan maging din kayo. Flexible enough para yun nga, sabi ko kanina, hindi lang basta maglagay kayo ng numbers. Kailangan, meron kayong strategy how you will achieve that goal. So, yun. Another thing, consider nyo din yung mga baka pwede kayo makipag-tie up dun sa mga cafe, sa mga hotel, kaya sa mga resorts na may eco-tourism thing din, or mga ganun, diba? So, ilan sa mga avenues na doon, pwede nyo idagdag sa inyong list. Yung clarification ka lang, na-try nyo na bang iluto yan? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Masarap? Yes, ma'am. Okay. Yes po. Yan, hindi ibig ko sabihin kasi Pero actually po, dahil siguro mas iba yung yung fresh, kasi ang pinaka-arenga dyan pong gagawin namin, yung murang kaong, unlike yung nabibili na sa processed bottle dito. Okay. So, kaya ako natanong kung na-try nyo na kasi yung para kasi ang baba no cost of goods sold, yung cost to produce, yung cost nyo, parang ang baba. So, o baka naman sa categorization nyo lang din ng accounts, kaya mababa siya. Kasi parang 8,000 lang every 600 bottles of 600 bottles of your jar. product. 8,000 lang yung cost nyo. Parang, i-check nyo ha. Correct me if I'm wrong. Yes po. Na-check po namin yan, ma'am. Dahil Oo, baka sobrang kasi mura for po you, ang or kaong. per batch, di ba? So baka Yes po. may nalimutan lang kayong formula for that. Kasi Yes, thank you essential po. to dahil baka akala nyo maliit lang yung cost nyo, malaki yung profit ko kasi ganito lang yung calculated cost. Pero in reality, baka mas malaki yung cost nyo. Di ba? So, it will affect your projection, your planning as well. And then, may nakita na kayong ganitong product or kayo pa lang yung may ganitong initiative? Kami pa lang Lang po. po yung mag-o-open yan. Okay, great. So, kung ganyan, you have to protect yourselves. What I mean, this is your idea. This is your, kumbaga, kayamanan nyo ito. Protectionan nyo siya. I-register nyo siya. Ano ba, patent ba yun? Or yung ingredients, how to do that? Kasi, di ba, maraming, parang masabing inyo siya. Maangkin nyo yung inyong yung recipe or yung inyong brand dyan sa inyong product. And then, na-consider nyo po ba yung, di ba, seasonal to? Paano nyo parang Yes, hindi masyado na-discuss kanina, paano yung mga seasonal fluctuation? Paano nyo yung i-address dun sa inyong risk management? You have to, consider that. Kasi di ba baka mamaya, hindi siya all year round na available. So, paano kayo? Stop production kayo kasi walang
available na material, di ba? Yun. Meron po. Meron din ma'am kaming gagawin. Okay. Kasi hindi lang po ang Mindoro ang nagpuproduce ng kaong fruit. The other region like Laguna and Cavite, there's are also source of Laguna. kaong fruit. Okay, great. Nakita niyo yung ganong risk. Pero kasi diba, seasonal siya. So what if, kasi diba, Quezon, Laguna, paano kung normally sa inyo, doon sa area na yun yung central ng Baguio? Yes po. Kumbaga, actually tama po yung sinabi nyo. Ang Mindoro po talaga as talagang dinadaanan talaga siya ng bagyo. Yun din po yung pinakamalaking effect sa mga harvested. So, since kung malakas po ang yung sa harvesting season, we make sure po na meron kaming enough na supply for the preservation of our raw materials. Okay. And syempre, yung bukod sa syempre, i-consider mo sa costing yan sa planning na. Kasi preservation cost, storage cost, baka wala kayong lalagyanan ng Service farmers storage cost. Okay po. Thank you, Thank ma'am. you po, ma'am. Thank you so much po. Thank you sa so mga much, ma'am. suggestion. Ayan. Talagang umaapaw ang ating mga pag-i-improve pa para sa ating next na final presentation. Thank you po, Kathleen, ma'am. pwede pong pa-picture with our Aringa Jam and go, yakap box. Thank you so much. Magandang umaga po sa ating lahat. I would like to introduce our group, Yakap Box, Bridging Distance, Delivering Love. We are a social innovation business that redefines the way OFW sends love and support to their families back home. Faster, easier, and more convenient. Magandang umaga po. We are Yakap Box. Yakap Box, pagmamahal, agad-agad. Bridging distance, delivering love. Yakap Box is a Philippines-based package fulfillment platform. Designed po ito for our OFWs who want to support and bring their love back home without the hassle and the high cost of traditional balikbayan boxes. Ito po ay magsasagot sa challenge ng pag-aantay ng napakatagal na padala ng balikbayan box, also the lengthy waiting time of buying products, unpacking the boxes, paying expensive international shipping, and of course, the long wait. Filipinos can simply order, curated, or customize their own care boxes online through Yakap Box. Products are sourced locally in the Philippines and delivered directly to their families faster, cheaper, and more convenient, delivering love from across the globe and bridging distance and time between families and loved ones. Our problem statement: traditional boxes have